Message from your spirit guides. Okay. When a door doesn't open, don't waste your energy trying to make it open. It's closed for a reason. You are being redirected to something far bigger and better. Endings are part of the cycle of life. They make way for a wonderful new beginning and opportunities. So, if ito yung message sa inyo ng spirit guides ninyo, meaning nasa sitwasyon kayo ngayon ng separation with your person. Because as sabi nga, I think you are still trying, might be, to talk to this person. Siguro trying to come back, trying to siguro do something para maayos kayong dalawa. Pero sinasabi kasi ng spirit guides mo, when the door doesn't open, don't waste your energy trying to make it open. So, parang sinasabi na kung don't beg, parang trust your worth or know your worth. And it's closed for a reason. So, ibig sabihin, hindi siya bumabalik dahil sa kung ano lang man. Hindi siya bumabalik dahil baka ayaw niya talagang bumalik. And wag mo nang pilitin yung isang sitwasyon para maayos pa gaya ng dati. Because it's closed for a reason. So, you are being redirected to something far bigger and better. So, this happens, itong relationship ends because there is a reason kung bakit na-end to. Might be your spirit guides wanted to tell you na nilalagay ka sa direction na mas maganda at mas better para sa'yo. So, parang wag ka nang lumingon pa. Patuloy ka na sa pag-move forward. Because really, ending is really a part of our cycle as a human being. So, hindi lang naman sa relasyon, madaming mga sitwasyon, may mga mangyayari talaga sa buhay natin na matatapos talaga. And it's part of us being a human being. And they make way, this ending always make way for a wonderful new beginning and opportunities in life. So, you don't have to be afraid na, baka hindi ko kaya nang mawala siya, baka hindi ko kaya baka hindi ko kakayanin to, sanay ako na nandyan siya. Huwag kang matakot, just move forward and never look back. So, let's see your situation kung bakit ito yung message ng spirit guides ninyo for you, for sino mang maka-resonate dito. Okay. You are still trying to communicate talaga with this person para magkaroon kayo ng new beginning dalawa. Nakafocus ka pa rin talaga sa relationship na to kahit wala na. Kahit bigat ka na. Parang pinapasan mo na yung burden ng relationship ninyo. Nakikita ko dito, your relationship is toxic na siya. Puno na siya ng jealousy, controlling, possessiveness, puno na siya ng lies, deception, and unfaithfulness. It's toxic na. Nandiyan na yung manipulation. Pero nakafocus ka pa din and trying to get some information, truth about this person. Siguro para sa'yo, it's not you being fragile, yung marupok, pero para sa'yo, you just really want the truth coming from this person. Parang gusto mo lang malaman yung katotohanan galing sa kanya, sabihin mo lang sa akin bago ako makapag-move on ng maayos. Pero you don't get the answer, kaya you are trying to communicate. Pero sabi nga dito ng spirit guides, hindi mo na kailangan to. Pag hindi ka binubuksan ng pinto, wag mong pilitin na buksan because locked to for a reason. Dahil ito siguro na yung gusto niyang mangyari.
So, hindi mo din na din kailangan na magkaroon ng different options and making decision sa isipan mo na baka itong person na to babalik pa aayusin pa yung sa inyo. Kasi sa sitwasyon mo ngayon, it's not for everyone, para lang to sa maka-resonate. Bigat na bigat ka na. Sobrang bigat na nito, and you really need to drop it off. Pag mo nang i-carry yung burden na para i-drop na for you to move forward na ng hindi ka na nabibigatan. Let's see more. I always got questions in my mind. Third party. Naipit sa sitwasyon yung person mo. Isa na din dito ang nakukuha kong message from my spirit guides is bakit naiipit sa sitwasyon and bakit nagpapatuloy ka ba din trying to connect or message this person dahil sa itong person na to is giving you mixed signals. So parang nagpapaasa yung person mo sa'yo na ayusin ko din to, babalik din ako, magpahinga muna tayo, ay may mga aayusin lang ako. Mga paasa ba na sitwasyon, pero parang seems like wala kang nakukuhang answer, wala kang nakukuhang action from your person. So, nahihirapan ka na, and somehow, sometimes, you're trying to let this person explain pero wala kang nakukuha because of the third party. So, kaya naiipit ka sa sitwasyon ngayon. And wala nang effort dito eh. Promises hindi na natutupad. Kaya you are always trying to gather the truth and information. Might be sa part na to wala kang idea kung sino yung third party, kung totoo ba na meron, sino ba, past ba or bago, ano ba yung totoo. Kasi pinapaasa ka din ng person na to. So, yun yung dahilan doon. Kasi, this person might give you silent treatment. Kumbaga, somehow, minsan, could end up into ghosting or pahinga muna tayo, may aayusin lang ako. Parang, mga ganong mga bagay, tahimik muna ako. Or sadyang ghosting lang. Mga ganon, napupuno ng question mark yung isipan mo. Ano ba? Kaya, ganito ka ngayon. You are trying to gather information. Parang sa'yo, hindi naman sa magpapakatanga ako. Gusto ko lang malaman yung totoo, galing sa'yo mismo. Sabihin mo lang sa akin. Ganon yun. Pero, yeah, meron talagang third party involved dito. May third party involved talaga. Alam ko, ang nakukuha ko ditong message is, bakit ginagawa to sa'yo ng person mo? Dahil sa anytime, pwede pa siyang bumalik sa'yo and just making excuses kung bakit siya nawala, kung bakit nangyari yun. Kaya, para sa kanya, bibigyan ka niya ng silent treatment or go-ghost ka niya and pahinga muna tayo ng ganito at walang communication. Hindi mag-uusap or on and off ba, minsan lang nagipag-communicate dahil para sa kanya, kung hindi mag-work dito sa isa, babalik siya sa'yo nang magdadahilan na lang siya kung bakit. Alam niyang tatanggapin mo din siya. Kasi there is a possibility na ganun yung mangyayari, but I can still see here, possible din, yung bang parang pagsabay niya kayong dalawa. So, parang may nakikita din ako ditong juggling. Unexpectedly, na possible na pwedeng mangyari. Lalo na, if napapansin niya at nakikita niya sa'yo na willing mo pa siyang tanggapin, willing mo pa siyang patawarin,
and lalo na pag meron siyang nakukuhang benefits from you. So, kaya sinasabi dito during this time na hindi kanya kinakausap, kaya sinasabi dito ng spirit guides mo, your spirit guides is already giving you guidance na once the door closed, wag mo na siyang kulitin, mag-move forward ka na. Kasi sa totoo lang naman din, na yung totoong taong nagmamahal sa'yo will never treat you this way, will never say na, hinto muna natin to, may gagawin lang ako, mga importante lang akong bagay na gagawin. Mga ganong mga bagay. There's no excuses when it comes into real love. Kasi pag totoo siyang nagmamahal, isi-share niya to sa'yo at sabay ninyong ayusin or isolve yung problem na meron sa kanya, even sa kanya lang at hindi sa'yo dahil alam niya na pinili ka niya para tulungan siya sa mga problem niya. Kaya partner yung tawag dito, 'di ba? For the both of you to build a team. Hindi lang basta relationship, hindi lang basta what do you call this, romance, kilig moments, or anything. When pumasok ka sa isang relasyon, ibig sabihin team na kayo, magtutulungan kayo, give and take, okay? And once yung person mo is feeling mo parang may tinatago siya sa'yo and feeling mo na parang na hindi siya comfortable na mag-share sa'yo ng mga nararamdaman niya or mga nalalaman niya or ano man yung mga kwento niya, ibig sabihin, this person is still not sure about you. So, or of course, totoong may tinatago talaga siya na hindi mo dapat malaman. Kasi yung taong totoong nagmamahal, lagi yan talaga na nakikipag-usap sa'yo. Lagi siya nagsishare ng mga nangyayari sa buhay niya araw-araw. Even in sa smallest details lang nangyayari. Kasi this person will going to treat you like a best friend, buddy. Ganon talaga yon na small details kakwento niya to sa'yo at hindi siya mag-anilangan na sagutin yung mga sagot mo. Hindi yung parang umaanga-anga siya sa sagot niya or sometimes wag mo nang isipin yun. Wala yun. Wag mo nga na nga itanong yung mga tanong na yan. Ibig sabihin umiiwas siya to know, for you to know the truth. So, since ito yung message sa inyo ng spirit guides nyo, I think might as well, this is already guidance from you na sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na wag mo na siyang kulitin. Move forward ka na lang para hindi na mas lalala pa in the future. So, sometimes you just really need to follow your intuition kasi minsan, yung spirit guides mo is giving you signals through your intuition, through number signs, through some small things. Kasi when you are spiritually awakened, if you're a spiritual person, in even the smallest details of your life, smallest thing, is nabibigyan mo yun ng meaning. Alam mo na merong ibig sabihin nun. Like for example sa akin, everywhere I go, as you know, nagpo-post naman ako dito pag nagta-travel ako. Everywhere I go, I always say na when my person is with me, I want to see a heart-shaped rock. So, few minutes babaliwalain ko yan. Pero I always, lagi ako nakakita ng heart-shaped rock. So, or example, pag magulo yung isipan ko, pag hindi ko naiintindihan, kasi meron akong anxiety. So, pag nagkakaroon ako ng anxiety, minsan naguguluhan ako, I always ask my spirit guides to give me the guidance. Bakit nangyayari to sa akin? Anong ibig sabihin nito? Pagalingin niyo ako. So, I always trust my intuition. Ganon ako ka-spiritual. I am not a religious person. But I am, hindi naman kontra yung spiritual sa religion. I am a Catholic and I still believe in God. But I am a spiritual person where I also believe in my higher self, the universe, you know.
So I believe in even the small details. Every details has a sign, has a meaning. So when you are that person, mas madali kayong makasagap ng message from your spirit guides. And it really connects. Pag once makonect-connect nyo yan, it really do connect. So, yun. Kaya, itong sinasabi, message from the spirit guide, sometimes kung naka-resonate man kayo sa reading na to, might as well try to listen, try to ask some guidance from your spirit guides. Ito bang reading na to, ito bang reading ni Dark Angel is para sa akin? Kasi ibibigay at ibibigay sa inyo yung sagot, whether sa inyo man to o hindi.